Naikwento mo na ba sa akin lahat ng sinabi sa'yo ni Uvo? Tungkol dun sa gumagamit ng kadena? Oo. Noong nagsisiyasat kami sa Hunter website tungkol sa Nostrad family bago siya umalis nung gabing yon, nakahanap kami ng mga listahan ng bodyguard nila at may itinuro nga siyang 3 dito sa listahan. Gabi ng September 1, nung malaman natin mga bodyguard pala sila ng anak ng babae ni Nostrad. Kahapon ko lang nakilala ang anak niyang yun. Pero kahapon niyo lang rin ninako ang kapangyarihan niya nung makilala niyo siya, tama? Oo. At meron ako ditong updated pictures ng mga bagong bodyguard nila. May 2 na agad na nadagdag. Ayos ah. Ang galing, nakapag-upload na agad sila ng bagong impormasyon. 7 lahat ng mga bodyguard niya? Pero baka mas madami pa sila dyan. Hindi ba parang sobra naman yun para sa iisang babae lang? Ganun niya kamahal ang anak niya? Malamang mas pinapahalagahan niya ang nenability ng anak niya kaysa sa anak niya mismo. Naabot niya ang mataas na estado niya sa underground society dahil sa kapangyarihan ng anak niya. Marami naiingat sa tagumpay niya at gustong hilahin siya pababa. Pero nagtataka ako, bakit kaya siya nagpunta sa York New City? Ano pa ba? Para sa auction. Pinuno? Shizuku Pakunoda. Ano yan? Ang galing niyo. At ang tanga ko't hindi ko naisip yun. Bakit nga ba hindi ko naisip yun? Bakit nga ba nasa York New City sila? Kung naisip ko lang ang sagot sa tanong na yon, di sana mas mabilis nating nahanap yung gumagamit ng kadena. Totoo nga pwede natin sabihin na isa lang ang dahilan ng pagpunta niya rito at yun ay yung auction. Masyado ako nakafocus sa panghuhula niya, hindi man lang sumagi sa isip ko ang tungkol doon. Ayon sa Hunter website, may isa pang libangan ng babaeng yun bukod sa panghuhula, ang pangongolekta ng human trophies. Human trophies? Ang mga matang apoy. Yun nga. Pumunta ang gumagamit ng kadena sa York New City sa parehong dahilan na yon. Nakakuha siya ng impormasyong i-auction ng mga matang kulay apoy. At alam din niya interesado rito at susubukan itong makuha ng anak niyang Strad. 2 layunin ng gumagamit ng kadena. Ang maghiganti sa atin at bawiin ang mata ng angkan niya. Shalnark, kasama ba yung mga matang nagliliyab sa nakuha nating items? Pasensya na, hindi ko po napansin. Nilagay ko kasi sa autopilot yung auctioneer nung magsimula na yung auction kaya hindi ko napansin. Cortopi, naalala mo ba kung may nakopya kang mga matang kulay apoy? Oo, nakopya ko. Nagsisilbing ending ng mga kopyang nilikha mo, tama? Masasabi mo ba kung nasa ng kopya noon sa ngayon? Basta mahawakan ko yung tunay. Nakita ko na. Nahanap ko na ang kopya nito. Mga 2,500 meters ang layo sa direksyong yon. Ibig sabihin, nandun din ang gumagamit ng kadena. Pero kailangan magmadali. Mawawala na ang nito sa loob na ilang oras. May mapa ba tayo? Eto. Bandang hilagang kanluran. 2,500 meters. Bechtakel Hotel. Pinuno, payagan niyo akong pumunta doon. Nakikiusap ako. O sige, payag ako. Sa kondisyong sasama ako sa'yo. Walang problema! Paku, Machi, Shizuku. Gusto ko sumama din kayo. Shalnark, palit kayo ni Cortopi. Okay. Hello? Ito ba si Kayuwa? Oh, sino to? Isang katrabaho ni Kurapika. Tumingin ka sa bandang kaliwa mo. Ibaba mong telepono, tapos magbigay ka ng simpleng utos sa akin. Dapat ibulong mo lang. Itaas ang kanong kamay. Grabe, sobrang talas ng pandinig niya. Mapapakinabangan namin yan. Ano? Pero di ba nanggaling na tayo doon noon? Nasa Bechtakel Hotel sila? Doon naka-check-in dati yung mga Nostrad pati yung mga alalay nila, hindi ba? Oo. Pero nung chinek ni Shalnark yung website bago tayo umalis dati, naka-check out na nga sila sa hotel na yon. Malamang nag-check-in sila uli sa hotel na yun gamit ang ibang pangalan. Maingat sila. Hindi ka maintindihan yung sinasabi nila dahil sa ulan, pero sinisiguro kong may nag-uusap sa bandaron. Patay sa mga yabag, mga 5 o 6, may kasamang mga babae. Papunta sila sa kabilang direksyon ng mga sirang gusaling yon. Ang galing naman. Matinding training ang ginawa namin ni Gon, pero wala ako naririnig. Dahil special ability ko yon. Mukhang talaga nagiging desperado na si Kurapika, no?
Nagulat ako tumingin siya ng tulong sa akin. Bakit naman? Siya ang tipong mas gusto niyang kumilos na mag-isa, hindi ba? Ah, oo nga. Tama ka dun. Sabihin mo, maaari kayang isa kang assassin? Hindi na ngayon, pero paano mo nalaman yun? Sa mga yabag mo. Magkatabi lang tayo pero istinto pa rin ang tunog. Ano raw yun? Istinto, musical term na nangangahulugang napakatahimik at halos hindi marinig. Ah, ganun pala yun. Nasanay na kasi akong tahimik gumalaw, hindi ko napansin. Napakatahimik yan ang pagkalaw mo, pinakatahimik sa lahat na narinig ko. Ang galing ng teknik mo. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit isa ka sa mga inaasahan ni Kurapika. Pero sa totoo lang, hindi ako excited sa misyon na to. Talaga? Ganun ba? Tigil! Mga 100 metro sa susunod na kanto. Nandyan na yung mga narinig ko kanina. Nasasabi mo pa rin kung alin yung mga yabag nila? Oo, dahil lahat ng tao may iba't ibang paraan ng paglalakad. Okay ah. I-check ko mula sa itaas. Ano na kiluwa? Nandito yung babae. Talaga? Kasama niya yung ibang members. 6 sila lahat dito. Pati si Bigoting Espada. Yeah! At may isa dito sa grupo nila na hindi natin nakita sa kuta nila kahapon. Malamang, ito na yung leader nila. Ang matsura. Nakasuot siya ng itim na coat na may simbolo ng St. Peter's Cross sa likod. Itim ang buhok, nakajal palikod. Hindi ko makita yung mukha niya. Grabe, mahigpit silang nakabantay. Kapag pumunta ako sa harap, baka maramdaman nila ako. Kausapin ko siya. Anong lokasyon mo ngayon? Nasa harap ako ng Motoba Building. Nasa may Continental Street sila patungong Kanluran. May stasyon na malapit dyan. Kaya mo sumakay sa parehong tren nila kung sakali? Depende. Kung maraming tao, makakasakay ako nang hindi nila napapansin. Leorio, silaga tayo. Okay! Nakasakay si Melody sa parehong car na sinakyan nila. Papuntang Castor ang sinakyan naming tren. Nakasakay ako sa pinakahuling car. Papuntang Castor. Sa lugar na yun yung auction, hindi ba? Tama, pero may isa pang nasa banda ron, ang hotel namin. Oo, alam ko yon, Eliza. Sorry na. Sawang-sawa na rin kasi ako sa trabahong ito. Dapat masaya ako dahil kasama ko yung mga cute na aso. Sa bagay, mas masaya nga ito kaysa magbantay na isang spoiled brat. Gusto ko si Miss Neon pero hindi ko kayang sabayan ng energy niya sa pagsa-shopping. Tignan mo tayo, Liza! Ang cute, hindi ba? Ay, hindi bale. Konting tiis na lang to. Sana makahanap na ako ng ibang trabahong maganda. Sino yan? Room service po. Iwan mo na lang dyan sa may pinto. Ayos na, kain na. Naiinip na talaga ako. Gusto ko nang makahanap ng mas magandang trabaho. Wala na rin akong halos lakas para magpatuloy ng ganito. Kaya lang, kailangan ko kasi ng trabaho na susuporta kay Eliza sa inyong lahat. Ang hirap naman maghanap ng ganong trabaho. Huh? Huwag kang mag-alala. Magagawan ko rin ng paraan yan. Dito sila bumaba. Bumaba sila sa Liber Station at papunta sila sa Saloma Department Store exit. Masama to. Papunta nga sila sa hotel namin. Seryoso ka ba? Nalaman nilang lumipat lang tayo ng kwarto? Hindi na nakakatuwa ito. Uy kayo, kailangan natin tumakas dali. Kahit yun na lang ang dalhin ko, okay na. Ayun na yung istasyon, ano? Lalapit ba tayo ng konti dito? Hindi pwede. Kapag napalapit pa tayo ng konti, baka masagap na nilang matinding galit ko na nakatuon sa kanila. Gon, ang distansya mula sa station entrance hanggang dito, yan ang pinakaligtas na distansyang pwede kong pwestuhan. Kung ayaw kong mapansin nila ang pag-atake ko, kailangan gawin ko yun mula sa ganitong range. Aabutin ng 0.5 second o kalahating segundo yun mula rito. At sa kalahating segundong yun, magkakaroon din sila ng sapat na oras para iwasan yun. Maliban na lang kung may ibang bagay sa pinagtutuunan ng pansin. Spider! Umaandar na. Dahan-dahang pababa.
Nasa elevator malamang. Aalis kaya sila? Kailangan bilisan natin, Pinuno. Dito na magsisimula ang pagtugis natin sa kanya. Humanda kayong gamitin ang mga abilidad ninyo anumang oras. Pakunoda, oras na mahuli natin siya, alamin mo ang tungkol kay Uvo. Maliwanag. Pagkatapos nun, Nobunaga, bahala ka na sa kanya. Go. Papunta na sila sa hotel! Ang bilis nila! Unahan natin gamit itong kotse! Malabo yun dahil rush hour ngayon. Sa lagay na to, mas mabilis pa kung tatakbuhin na lang din natin. Kurabi ka! Maghintay na lang kayong dalawa dyan hanggang kontakin ko kayo! Sandali lang, Kurapi ka! May naisip ako magandang gawin! Kurapi ka, hintay! Nandito kami ni Melody sa harap ng istasyon. Yung 6, biglang tumakbo papuntang Hilagang Kanluran. Alam ko, sinusundan ko sila. Ano? Hinahabol mo sila? Uy, delikado yan! Tumigil ka! Siguradong mapapansin ka nila! Huwag mong gawin yan! Nakikinig ka ba? Sira talaga siya! Binaban ako! Diba? Ang galing! Nakita mo yun? Mga ninja sila, sigurado yun! Nasa direksyon 2 o'clock, gumagalaw sa bilis na 40 kilometers per hour. Nasa loob siya ng sasakyan. Maghihintay pa sana ako hanggang sa nakahanap ako ng panibagong trabaho. Pero hindi bali na. Magbibitiw na ako ngayon. Ryo, Sigon! Ayun, hinahabol niya si Kurapika. Inutusan ako ni Kurapika na maghintay na lang sa harap ng istasyon. Pero hindi ko kayang walang gawin. Nagdadrive ako ngayon papuntang Benchtakin Hotel. Pero sobrang traffic, pasensya na. Sige, di bali na nga! Susundan ko na sila ni Kurapika! Nakakaasar! Wala silang pakailam, lahat sila nagkanya-kanya na ng kilos! May sumusunod sa atin. Kailan pa? Hala, masyado ako nakafocus sa paghabol ng target. Laksan yung gumagamit ng kadena. Sa likod o sa harap. Nobunaga, Pakunoda, Kortopi, ituloy niyo na ang paghabol sa nasa harap natin. Okay. Nakita niyo sila? Anino lang, hindi ko nakita ang muka. Pero yung isa nagtago sa may eskinita. Yung isa nasa likod ng basurahan. Okay, basta ituloy niyo lang ang paggamit ng Gyo. Okay. Basurang mga spider! Hindi ko kayo aatrasan! Tumigil ka, Kurapika! 3 sila, 2 lang tayo. Sa ganitong sitwasyon, wala tayong laban sa kanila. Bahala na. Wala nang ibang paraan. Gun! I'm sorry na po. Hindi ko na kayo susundan. Patawarin niyo na ako. Ikaw na naman. Siya ba yun? Yung nabanggit ninyo? Nandito rin yung kalaro niya. Labas na. Ano bang kailangan niyo? Tinanggal na yung reward na perang nakapatong sa ulo namin. Ano? Talaga? Pero bakit? Malas naman. Anong gagawin natin sa kanila, Pinuno? Itali sila. Ikaw ba yan, Finks? Ako to. Pumunta na kayo sa Benchtakin Hotel. Di ba mas okay kung ililigpitan natin sila? Hindi. May tiwala ako sa kutob mo. Kung konektado nga sila sa gumagamit ng kadena, may pakinabang sila sa atin. Pero hindi sigurado kung tama ang kutob ko. May gusto akong malaman na isang bagay. Paano nyo nagagawang tapusin ng mga wala namang ginagawang masama sa inyo? Hindi yan ang mukha ng isang taong kakasuko lang, kundi ng isang handang lumaban. Bakit nga ba? Siguro nga yun ang mismong dahilan? Hindi. Pero kung iisipin, hindi lang yun ganun kasimple. Paano ka ba may papaliwanag yun? Hindi ko kasi hilig ang magpaliwanag eh. Pero nakakapagtaka nga no? Hindi. Hindi rin masyado. Iyon ba ang susi para mas maunawaan kong sarili ko? Ano bang pinagsasasabi niya? Pumunta na kayo sa hotel at doon nyo nahintayin sina Finks. Kapag sinubukan nilang tumakas, iligpit niyo sila. Maliwanag. Sigurado mas lalo na silang nakabantay ngayon, kaya dapat tumistansya na muna tayo, kundi sigurado mapapansin nila tayo. Siguraduhin mong nakakubli ang presensya mo.
Nakakainis! Wala magagawa ang galit mo ngayon. Oo na, alam ko! Hindi mo naiintindihan. Kung talagang alam mo, hindi mo gagawin yung ginawa mo kanina. Ipinahamak mo sila. Alam mo ba talaga kung bakit sila nagpahuli ng ganon? Naiintindihan mo ba talaga? Alam nila kapag napahamak ka rito, wala na makakapigil pa sa Spider. Pasensya na. Mga tao lang naman din tayo at nagkakamali din paminsan-minsan. Mga pagsubok to, magpasensya tayo. Oo. Nasaan na si Squala? Hindi niya sinasagot ang cellphone niya. Hindi siya yung gumagamit ng kadena. Hindi nga. Pero isa siya sa mga bodyguard. Baba na dyan! Sa totoo lang, alam kong magaling ako sa trabaho ko. Hindi ako magtatagal ng ganito kung hindi ko ito nadala. Sa tagal ko dito, nagkaroon na ako ng pakiramdam o instinct kung tawagin. At ang sinasabi nun sa akin ngayon, dito na magtatapos ang buhay ko. Kapag pumalag ka ng kahit konti, hiwa ka. May mga itatanong ako sa'yo at gusto kong sagutin mo ko ng tapat. May isa sa mga kasamahan mong bodyguard na gumagamit ng mga kadena. Nasaan siya ngayon? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Sino ba kayo sa tingin ninyo, ha? Baka hindi nyo alam tatrabaho ko para sa mga Nostrad. Sagutin mo na lang ang tanong, pwede? Sunod, yung kaliwang braso mo naman. Hoy! Sinabi ko huwag kang gagalawin, di ba? Tumayo ka na maayos, huwag kang magulo at sagutin mo na lang ang mga tanong niya. Anong nangyari kay Ovogin? Yung malaking dambuhalang lalaki na nahuli nyo noon. Siya ba? Nakatakas din siya sa amin. Matagal na. Hindi ko na alam kung ano nangyari pagkatapos. Nasaan yung mga kasama mong bodyguard? Bumalik na lahat sila sa headquarters sa amin sa isla. Kaya ako nga rin pauwi na sana. Sinabihan na kitang huwag magsisinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Magsisinungaling pa ba ako sa'yo sa ganitong sitwasyon? Tatanungin kita uli. Nasaan na yung gumagamit ng kadena? Sinabi ko na kanina, wala akong alam dyan. Wala sa amin gumagamit ng kadena. Huling katanungan na lang. May espesyal na tao bang malulungkot kapag nawala ka? Pipili ba ako ng ganitong trabaho kung meron akong taong ganun sa buhay ko? Eliza pala ang pangalan niya. Nakikita ko. Maganda siya, ha? Ikaw? Kapag ginalaw mo siya, sinusumpa ako! Binalaan naman kitang huwag kang malikot. 2 beses pa nga. May nakuha ka bang impormasyon tungkol sa gumagamit ng kadena? Siyempre naman. Masyado matagal ko ipapaliwanag ko pa kaya ibabaril ko na lang sa inyo ang impormasyon. Gamit ang aking memory bomb. Kung may reklamo kayo, hindi ko na itutuloy. Kalokohan! Kayo muna dali! Nakikita ko na! Kanyang parang itsura mo, Ginoong Kurapika. Hindi ko kalilimutan ang mukha't pangalan mo hanggat hindi ka nalalagotan ng hininga! Sa wakas, nalaman na ng Phantom Gang ang katauhan ng pumatay kay Uvo. Habang nagmamadali si Kurapika iligtas si Nagon at Killua, papalapit na ng papalapit ang oras ng huling pagtutuos.